Alright mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat and welcome na naman po dito sa Usapang Lalaki, Pera-Pera Lang Yan. Ako, eto na po ang pang-apat, tama? Pang-apat na pagsasama-sama natin dito. Sa pang-apat mga kaibigan, almost 1 month na nagkakasama-sama po tayo dito. Marami po tayong natutunan. Ako personally, inaamin ko, marami akong natutunan at gusto ko pang matuto. Well, mga kaibigan, sa nakaraan po, marami tayong pinag-usapan na talaga namang awakening, self-awakening, parang bigla tayong nagugulat na yung reality pagdating sa financial, eto palang kailangan nating mga dapat gawin. Eto po, nakikita nyo, eto po ang pinakabagong Bible ko ngayon. At eto po ang idol ko. Ngayon, ang aking financial guru o aking sensei. At syempre mga kaibigan, eto na naman po tayo, gaya po ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa pera. Hindi po sa gastos, hindi po kung paano ang makatipid, paano ang maging mayaman. Sa lahat po ng mga nagbe-message sa atin sa Facebook, na nagsasabi na napakaganda, maraming natututunan. Nako, kahit ako din po mismo, personally, marami ding natutunan. Mga kaibigan, eto na po, kasama po natin ang aking master. Sabi ko na master. Walang iba, of course, mga kaibigan, syempre. Sir Tupac Francisco Colayco, mga kaibigan. Welcome po, sir. Good morning. Welcome po ulit. Ganda umaga ngayong hapon. Ayan. Okay, sir. Sir, last time medyo wala po kayo dahil napakarami talagang dapat asikasuhin. Sa probinsya ako noon. So, in demand, kumbaga. Hindi naman. Ika nga, madami lang nagtatanong. In fact, itong ating pinag-usapan, pera, interest yata ng lahat ng tao. Tama po. Kasi, ito po maganda, sir, kasi marami po akong nakukuhang feedback, hindi po, like, sa personal accounts ko, sa Diego Bandido, sa Facebook, maraming nagsasabi na, uy, kailan, regular na ba yan yung ano? Sana regular na. Sabi ko, regular na yan. Kasi marami talagang parang, alam mo, parang binuhusan ng tubig na, uy, eto pala yung realidad. Kasi kahit ako, meron din ako napunta ng mga na seminar, actually lately lang, kakatapos lang, na parang sa computation, napag-alaman ko pala na yung anak ko ngayon na 2 taon, para mapag-graduate ko siya sa college na 4 years, minimum lang yan, 10,000 yung tuition, mangangailangan ako ng 3.5 million. Parang gusto kong sabunutan yung sarili ko kasi wala akong mahawakan. So, eto po, mukhang imposible kung sa ngayon, pero dahil po sa inyo, dahil sa programang ito, magiging posible po ang lahat. Well, alam mo, sa kalaban natin sa pagpalago, mabalik lang tayo sa unang usapan natin. Diba? Kadamihan sa atin walang kapital. Kapital lang natin ito. Utak. Pero ang mas matinding kapital, hindi ito. Ito, dibdib. Yung puso. Yung kagustuhan mong baguhin ang buhay mo. Yung kagustuhin mong yumaman ka. Pag wala yun, hindi ka, kahit anong galing mo, hindi mangyayari. Eto last time, eto sa lahat po ng mga nanonood ngayon, i-review lang natin yung mga napag-usapan natin. Isa sa mga napag-usapan natin, kung ano bang tamang formula sa pagsisave, kailangan po muna yung income minus savings equals expenses. Huwag po yung income minus expenses ang labas savings. Yun po ang mali. So, dapat sir, baguhin na natin na yung pinaka-effective na formula, ika nga, kung gusto talaga natin magtipid, yung income minus savings equals expenses. Kadalasan kasi, tingin natin kung ano lang ang matira, yun may savings. Kung walang matira, walang savings. Ayun. Ang masakla pa dyan, pag sa sobrang dami ng expenses natin, kulang pa. Mangungutang pa tayo. Dapat palitan natin yung isipin natin. Yung savings, gastos din yan. Yun ang pambili mo ng iyong hinaharap. Yan po ang inuulit-ulit natin dito. Kailangan bayaran natin yung sarili natin. Tama. Ako guilty ako dyan dahil hindi ko nababayaran yung sarili ko na talaga ako nagpapagod ako ng todo-todo tapos hindi ko binabayaran yung sarili ko. At sa pagsisave, sa paglalagak daw ng pera, meron tayong mga allies, sir. Oh, madami. Ayan. Number 1, na meron tayong lahat. Mayaman na hirap, meron tayong lahat. Panahon. Yung oras. Oras, time. Tama, may 24 oras tayo. Challenge dyan anong gagawin mo sa oras? Oo, tama. Gagamitin mo magmadyong, gagamitin mo magbilyar, mag-inuman, o pagkatapos ng trabaho, tulog, pahinga, enjoy. Hindi kaya kagaya ni Edward at ni Mark na mambabae lang. Gastos. Ang importante yung challenge sa atin, yung anong gagamitin mo sa oras.
Ang sabi ng iba, at ako'y naniniwala, ang kakaiba ng meron at wala. Hindi sikap at tiyaga. Hindi Hindi. solusyon. Ang kulang sana, informasyon, karunungan. Yan. Dapat, yung oras natin, dyan natin binubuhos. Dagdagan natin ang ating kaalaman. At kung sa pera, ang sinasabi natin dyan, sabi nga nila sa English leave your money alone. Pag nilagak mo yan, bayaan mo siya lumago. May asawa ka na, di ba? Meron na po, sir. Ako meron din Kaya yung leave your money alone, ang tawag yan compounding. Alam na alam ko yan Araw-araw nadidinig sa asawa ko. Sabihin sa akin, leave me alone. Asawa ko nadidinig, leave me alone. Sabi sa akin gano'n. Compounding ang tawag po Yun dyan. din ang nandidinig natin sa pera. Pabayaan mo siya mag-roll. So, ako naririnig ko tong word na compounding. Actually, hindi ko alam. So, dito lang sa programa to, nalalaman ko na pag sinabi mo compounding, yun yung pera mo Roll na mo nagro-rolling. Roll mo lang siya, huwag mo gagalawin. Kung baga nagtitake off na aeroplano, huwag mo tanggalan ng gasolina. Bayaan mo siya mag-roll. Pwedeng bumagsak pag tinanggalan mo. Gaya ang karamihan sa atin, pag lumalago na yung pera, kukupit na. Di mo alis sa matay dito. Narinig ako nagpupok. Di ba, ginagawa tayo sa start. Okay, Pero tuloy, hindi po mapipigilan. Basta pera, attention nyo pa rin, dito pa rin. Okay. Huwag tayo kumupit pag lumalago. Ayan. Bayaan mo lang. Isa po sa mga natutunan ko rin nung last time, nung nandito si Sir Armand, is meron dalawang paraan daw ng pag-iimpok. Yun yung savings to keep, tsaka yung savings to use. Correct. Na kung saan kinakailangan nating mag-save na yung itatago. Yun yung, pwede na masabing compounding, sir. Tama po ba? Tapos, yung isa, pang malayong panahon. oo, yung savings to use, yun yung halimbawa, may bibilhin ka, yun yung gagamitin mo. Huwag mong kukunin sa income. Tama. Hindi dapat ganon. At saka, syempre, sir, paki-explain na lang ito yung leverage na sinasabi natin. Yung leverage sa Tagalog, panikwas. Diba? Pag masyadong mabigat, gagamit ka ng panikwas para mabuhat mo. In other words, yung effort mo, mas magaang. Pero nabubuhat mo, mas mabigat. Dahil meron kang panikwas. Paano yan sa pera? Sa pera, kung wala kang pera, kailangan magdagdag ka ng kapital. Paano ka magdadagdag ng kapital? Dalawang paraan. Kitain mo, utangin mo. Diba? Or kitain at utangin. Ayan. Ngayon, uutang ka, maayos mang-utang. Walang mahal na utang. Basta't ang paggagamitan mo, kaya niya bayaran yung interest. Tama. Pag hindi niya kaya, maling utang. Pero kung tama ang utang, ang ginawa sa iyo ng utang, pinalaki niya yung kapital mo. So, yun ang leverage. Or, isa pang pananaw sa leverage, bakas. Bakas ako sa iyo, pero ako 1,000 lang Paano pumasok dyan? Kailangan 10,000. 10 tayo. Tig 1,000. Pooling. Ayan. Yan ang leverage. Isa sa Kasi isa sa mga problema ng iba, paano ako magsisimula? Kahit ako, problema, wala akong kapital, wala talaga akong, inamin ko, wala akong savings na naipon sa bangko. Kasi nga, parang yung nagsisave ako, gastos, save gastos. Ngayon, paano ko sisimulan yung sinasabi nating negosyo? Gusto ko mang lumago yung pera ko, pero hindi ko talaga alam. Yan ang nabanggit mong word na negosyo. 90% sa atin, ang tanging pananaw sa pagpalago ng pera, negosyo. True negosyo, tama po, sir. Pasok ako, bibigay ko yung panahon ko, yung talento ko, yung pawis ko. Tama po. Yung ganyang paraan, hindi ko sinasabing mali. Tama yan, pero huwag mo bubuhos lahat yan. Dahil ang chances ng success mo, probability na tatagumpay ka, maliit. Ang negosyo ang pinakamalakas na risko. Yung mataas yung Pinakagrabing risko. 90% bumabagsak in 5 years. 10% lang, hanggang 15% lang ng mga sumusubok sa negosyo ay nagtatagumpay. Naalala ko nga, sir, kasi sa isa sa nabasa ko sa libro ninyo na nasubukan nyo rin mag-business before na abroad, tapos nagkaroon na ng kontrata, maganda na yung takbo ng negosyo, biglang bumagsak, so sobrang malaki talaga yung risk pag sa Ito business. mukha kong to. Bugbog na bugbog. Ako. So nakita ko sa nabasa ko sa libro mo, ang dami mong pinagdaanan, but yet, syempre, yung mga hirap na pinagdaanan mo, ginamit mo yun as your tool. Natutunan ko natutunan mo. At kaya nagpapasalamat kami dahil sa'yo,
parang sa amin shortcut na lang. Kasi yung sinasabi ko, hanggang wala sa bulsa mo yung pera, guni-guni yan. Panaginip yan. Yung sinabi ko nga sa'yo, nung at the age of 40, nagbitiw ako sa trabaho ko. Ang ganda ng trabaho ko, international ang hawak ko. Tama ko. Puro first class ang takbo ko. Nagsarili ako. Bigay todo yung suporta ng asawa ko. Tatlo kaming magpa-partner. Isang French at isang Swiso. Binuhos ko lahat ng savings ko. Yun yung lahat ng gagawin namin may kontrata. Kontrata. Ginastos na namin yung kapital namin. Awan ng Diyos, ni isa hindi natuloy. Hindi namin kontrolado. Ayan. Yun ang malaking lesson ko. Alright. So, Kasi nga yung aking project study, kahit sino tumingin, 100% perfect. Lahat ng angle na nakita ko at pinaghandaan ko, lahat ng butas meron akong panakit. Except yung butas na hindi ko kontrolado. okay, sa lahat po ng mga kaibigan natin dyan, steady lang po kayo. Yan po mga kaibigan, ito, based on experience po ni Sir Tupac. Ayan, ang negosyo, hindi niya rin dinidiscourage ang wag kang negosyo, pero mas malaki ang risk. Napag-usapan po natin ang mga kakampi natin sa pagyaman. Pagbalik po na nito ng programa natin, pag-uusapan po natin kung ano naman po yung mga obstacles o hadlang. Kaya syempre, wag na wag bibitaw, tutok lamang po dito sa Pera-Pera Lang Yan, dito sa Usapang Lalaki, sa RHTV.